Blessed Sunday to all. Welcome to our series, Understanding the Old Testament. We are still on era number 2, the fall. Today we shall look at the fifth event, sin's extensive effects. Makikita natin ang malawak na naging epekto ng kasalanan. Sa ating pag-aaral, makikita natin ang problemang dinala ng pagkakasala ni Adan at ng babae sa nilikha ng Diyos sa napakaraming negative ways for generations to come, including burdensome toil and miserable pain. Kaya pwede nating sabihin talaga, no, yung lahat ng problema natin ngayon ay talagang nagmula sa kasalanan ni Adan at ng babae. Ang key passage natin ay matatagpuan sa Genesis chapter 3, 16 to 19. To the woman, he said, I will surely multiply your pain in childbearing. In pain you shall bring forth children. Your desire shall be before your husband, and he shall rule over you. And to Adam he said, because you have listened to the voice of your wife, and have eaten of the tree of which I commanded you, you shall not eat of it. Cursed is the ground because of you. In pain you shall eat of it all the days of your life. Thorns and thistles it shall bring forth for you, and you shall eat the plants of the field. By the sweat of your face you shall eat bread, till you return to the ground, for out of it you were taken. For you are dust, and to dust you shall return. So, tatlong observations ang makikita natin sa passage. Una, the consequences of sin for the woman. Ano ang naging resulta nito, itong kasalanan sa babae? Sabi sa verse 16, To the woman he said, I will surely multiply your pain in childbearing. In pain you shall bring forth children. Your desire shall be before your husband, and he shall rule over you. Pansinin natin, ano? It was not the woman who was cursed, like the serpent and Satan. Pero, merong consequences ang pagkakasalang ginawa niya. At in case of the woman, it will be a twofold consequence or consequences. It has something to do with childbearing and her relationship with her husband. Okay, so childbearing. Ibig ba sabihin kung hindi nagkasala ang babae, ay wala siyang maramdamang sakit sa kanyang panganganak? Naniniwala ako na may mararamdaman siyang sakit. Bahagi yun ng pagkalikhaan ng Diyos sa tao. No? Kaya lamang dahil sa kasalanan, ito'y magiging mas matindi. No? It would be an increasing pain. At nakita natin na ang pain sa childbearing ay hindi lamang naranasan ng babae, no, dito sa Genesis, kundi ng bawat babae na nanganganak. Bagamat may mga pinagpalang babae na hindi ganon ang sakit na nararamdaman sa panganganak. Ang mandate ng creation ay gamitin ng tao ang mga nilikha ng Diyos para sa mabuting pakay at para sa kanyang kabutihan. Kaya nga naniniwala ako na bahagi ng mandate na ito ay bigyan lunas marahil, no, kung paano maiwasan o mababawasan ang sakit na dala ng panganganak. No, that will be part of fulfilling God's mandate. Ang bahagi ng mandate o ng utos ng Diyos ay to be fruitful and multiply and fill the earth. So, although man and woman are both involved in reproduction, since the major task, that is childbearing, is borne by the woman, kaya sa kanya napabigay ang consequence na ito. Siya magsisuffer ng consequence na ito. At itong pain na ito na maramdaman niya sa childbearing ay siyempre pwedeng maka-apekto in fulfilling ang creation mandate sa kanya. Hindi na magiging madali
ang panganganak para sa babae. Pangalawa, makikita natin dito, yung maapektuhan ay yung relationship with her husband. Sabi dun sa talata, your desire shall be for your husband, and he shall rule over you. Ang salitang desire dito sa Hebrew ay teshuga. Ay dito lamang natin makikita sa talatang ito, Genesis 3:16, at isa talata yung Genesis 4:7. Na itong sabi, if you do well, will you not be accepted? Of course, si God, kausap si Cain. And if you do not do well, sin is crouching at the door. Its desire is for you, but you must rule over it. So yung desire dito, in both verses, would mean to rule or to dominate. So yung context ng Genesis 4:7 ay kagaya rin ng context sa Genesis 3:16. At makikita natin in both verses, connected siya sa salitang rule. Therefore, it appears that the punishment for her sin would include a desire to seek dominance in her marriage. But of course, she would find her husband asserting his own dominance. He will rule over you, yun ang sabi ng Bible. That would frustrate her effort. And sigurado magkakaroon ng conflict in the relationship. At alam natin, lalo na sa mga asawa, na ito ang pinakamalaking hamon sa pagsasama ng mag-asawa, how to resolve conflict and stay married or to stay happy in marriage. Kaya nga sa Ephesians 5:22-24, nagbigay ang Diyos ng formula paano maging strong and happy ang marriage. Now, by defining the major responsibilities and roles of a husband and a wife. Kailangan magampanan nyo, yung responsibilities and roles ng husband and wife sa marriage para yung problema na resulta ng kasalanan ay mabawasan o mawala. Sabi doon, verse 22, wives, submit their own husbands as to the Lord. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, his body, and is himself its Savior. Now, as the church submits to Christ, so also wives should submit in everything to their husbands. So, binasa ko lang yung parte ng babae dahil yun yung pinag-uusapan natin dito. So, ano ang formula? Maliwanag, ang responsibility and roles the responsibility and role of a wife primarily is for the wife to submit as unto the Lord, to her husband as to the Lord. So makita natin dito yung susi ay submission, dahil nga doon sa tendency ng babae as a result of sin na i-dominate o i-rule ang kanyang asawa. At ang asawa namang lalaki, we will continue reading, ang binigay naman sa kanyang responsibility ay pag-ibig, mahalin. Sa leader, kailangan, sa leader, yung responsibility ng lalaki ay gawin niya ito with love. So makikita natin, na ang Biblia ay sinulat para yung mga problema dala ng kasalanan ay mabigyan ng solusyon. At syempre, ang pinakamalaking problema ng tao ay ang kasalanan, at ang kamatayan na napag-aralan natin. It means separation, yung separation natin from God at yung eternal death will be eternally separated from God. At ang sagot dyan ay matatagpuan din natin sa Biblia. So pangalawa, tingnan natin ano ang naging bunga ng kasalanan sa lalaki naman, consequences of sin for the man. So, basahin ko, verse 17, and to Adam he said, because you have listened to the voice of your wife, and have eaten of the tree which I commanded you, you shall not eat of it. Cursed is the ground because of you. In pain you shall eat of it all the days of your life. Thorns and thistles it shall bring forth for you, and you shall eat the plant of the field. By the sweat of your face you shall eat bread, till you return to the ground. For out of it you were taken, for you are dust, and to dust you shall return.
when God sentenced Adam to his judgment, nagsimula muna na ipinaliwanag ng Diyos ang dahilan bakit siya nahatulan o why Adam was judged by God. Hindi lamang yung nakinig siya sa kanyang asawa, kaya siya ay he was judged, no? Kasi may mga talata rin sa Biblia na makikita natin na pinapayuhan din ang lalaki na makinig sa kanyang asawa. Ito may kasama itong wisdom, no? Ang pagkakamali lang ni Adam ay nakinig siya, he obeyed the wrong voice. Hindi naman lahat ay dapat pakinggan, kung hindi naman tama, ay hindi dapat, at ito ang pagkakamali niya, no? He obeyed the wrong voice. Kaya nga sila ay parehong nagkasala. May tatlong bunga, resulta, kasalanan, no? Na ginawa ni Satanas sa lalaki. Una, the ground was cursed. So kagaya ng babae, hindi rin kinurse si Adam. No? Hindi rin siya sinumpa, kundi yung lupa. No? Alam natin, no, napakahalaga ng lupa para sa pamumuhay ng tao. Dahil dito lahat manggagaling ang kanyang basic needs. No? So kagaya ng woman's punishment, naapektuhan din, no? Naapektuhan yung role ng babae in spreading the rule of humans over God's kingdom. Kaya nga nahirapan siyang manganak at nagkaroon siya ng problema sa kanyang asawa. Ganun din, no? Yung man's punishment affected a major part of his role in bringing the world under subjection. Basically, it's because the ground was cursed. Ibig sabihin nito, man's agricultural work in administrating God's kingdom ay magkakaroon ng patuloy na problema. No? At nakita natin, kagaya ng binanggit natin, ito yung lesson na itinuro ng Diyos sa pamagitan ni Moses. Ano? Na blessings would result from obedience, and curse will result from disobedience. So, kung baga sa magkakaroon ng hirap or difficulty si Adam, the man, in trying to fulfill God's mandate for him as governors or administrators or administrator of God's kingdom. No? So, yun yung naging effect ng ground. And then, number two, the ground producing plants, or the ground produced plants that he did not want. Ito yung mga thorns and thistles, no, sa Genesis 3:18. So hindi ito makakain, no, at hindi ito makakatulong sa agricultural production. Now prior to Adam's sin, he was working. Siyempre hindi naman ang pagtatrabaho naman ay hindi dahil sa kasalanan, no? Siya ay nagtatrabaho, but this time because of his sin, Adam need to work harder. No? Ang gawain sa kanya would become burdensome, toilsome, no? And even painful. So talagang madadagdagan ng hirap ng kanyang pagtatrabaho. Kaya nga sabi sa verse 19, no? By the sweat of your face, you shall eat bread. Talagang paghihirapan, pagpapaguran ang lahat ng kailangan niya. At ngayon, sa karanasan natin, di ba, may kasabihan nga tayo na mahirap kumita ng pera, no? Talagang pagpapaguran at paghihirapan natin. Pangatlong consequence, man's sin brought him to death. Yun, no? Kagaya nung napag-aralan na natin before, no? At ang sabi doon sa verse, no? Till you return to the ground, for out of it you were taken, for you are dust, and to dust you shall return. At alam natin ang kahulugan ng mga salitang ito. No? Mula sa alabok siya nilikha, at mula sa alabok siya ay babalik. So, ang ibig sabihin, siyempre, natural, pag ang tao ay namatay, siya ay ililibing sa lupa. No? At isang wonder na makikita natin sa science, no? Yung composition ng soil at composition ng katawan ng tao ay pareho lang. No? Doon kinuha ang tao at siya babalik doon. So sa mga sa statement na ito, sinasabi ng Diyos,
na mayroon ka ng kamatayan. Now, despite the judgment of God to the woman and Adam, ay hindi pa rin binawi ng Diyos yung commission ng Diyos sa kanila to rule the earth. No? Yun nga laang magiging mahirap na ang paggawa nito. No? Sabi nila, nawala na raw, no, yung image ni God sa tao. Pero kung babasahin natin ang James chapter 3 verse 9, nandun pa rin, no? Yung image. Kasi yung image, the fact that we're created in the image of God is important para ma-exercise natin yung mandate na binigay sa atin to have dominion and subdue the earth. Kailangan natin yun, no? Kaya nga lamang ay, sabi nga, the image was marred by sin. No? At sa Psalm 8:6-8, makikita natin doon na nandun pa rin yung image, nandun pa rin yung pag-perform ng ating mandate, no? Kaya nga lamang nagkaroon ng limited role or limited rule, no, over creation ng tao dahil nga sa kasalanan. So with the curse on the ground, many a man may sense more clearly his need for God to aid him in his work. So yun ang magandang bahagi, no? Na ma-realize ng tao na kailangan niya ang Diyos para magampanan niya ang ibinigay sa kanyang tungkulin. No? So pangatlo, makita natin yung consequence nito sa babae dahil sa kanyang ginawang kasalanan. Ganon din yung consequences nito sa lalaki dahil sa kasalanan. At ngayon, lastly, tingnan natin yon naman, ang consequences of sin for the earth's ecosystem. Sa nature, no? So, the rest ng nilikha ng Panginoon. The effects of sin went beyond Adam and the woman. So, hindi lang si Adan, hindi lang ang babae ang naapektuhan ng kasalanan, kundi ang lahat, no? Practically, ang lahat ng nilikha ng Diyos. No? Sa Genesis 3:14, God announced that the serpent was cursed. Sabi doon, above all livestock and above all beasts of the field. So dito lahat ng hayop, no? Domesticated and wild animals ay cursed. Bagamat hindi na pinaliwanag kung ano, pero lahat, no? God also announced to Adam that the ground was cursed. Kagaya ng ating pinag-aralan, no? So, the ground speaks primarily of the ecosystem, no? Doon lahat naka-sentro ang nature, no? Doon lahat ang galing. Kung bagisang connected doon, no? At nagbigay din ng impormasyon, no? Na yung curse na yon na naglagay o si Adan na nasa Garden of Eden because of the curse, kailangan pa rin niyang alagaan ito at i-cultivate ito. Yun nga lamang, kagaya ng aking patulit na ulit na sinasabi, it will be difficult and it will be a burden. The ground's fertility was decreased so that most or all agricultural tasks would be difficult. Yun ang naging consequence, no? At syempre, sa ngayon, marami ng issue sa environment, no? Yung pinag-uusapan, no? Na major issue na rin ito, no? Na nangyayari sa ating environment, na yan na rin ang effect, no? Ng kasalanan ng tao, no? At isa yan sa mga major issues ng lahat ng bansa sa mundo. Ang sabi ng Diyos, in pain, you shall eat of it. Of the things from the ground, you shall eat in pain. Marahil ito ay figure of speech, meaning the food production process, no, from start to finish. So God has completed the creation process on the 6th day. At itong pagkahulog ng tao sa kasalanan, marahil nangyari ito after dawn. So, when He added thorns and thistles, it shall bring forth for you, nandun na itong mga ito, no? Thorns and thistles, bago pa pumasok ang kasalanan, no? Kaya lamang, yun na nga,
hindi na magiging maganda ang bunga nito, no, sa God's creation dahil sa kasalanan. No? Pagkamat siyempre, ginawa yun ng Diyos, meron yung purpose, pero ngayon ay magiging dahilan siya, no? Magiging problema siya na yung mag-produce ng pagkain, supply sa pangangailangan ng mga tao. Bagamat the ground was cursed, in a way, pwede na natin sabihin na mayroon itong aral na itinuturo sa tao. Kung titingnan lang ng tao sa tamang pananaw, ay mayroon itong benefit para sa kanya, no? Hindi para sa ground. Kagaya nating napag-aralan, yung pag-curse sa ground is a way to teach humans a lesson, a very important lesson. Yun nga, no, na kailangang maayos ang kaugnayan natin sa Diyos sapagkat ang lahat ng biyaya ay galing sa Diyos at ang ating pagsunod sa Diyos ang magbibigay ng pagpapala nang galing sa lupa sa mga bagay na nilikha ng Diyos. No? So in a way, it's a discipline. No? Na kung titingnan natin sa pananaw ng Diyos ay makakatulong, no? Para yung naging resulta ng kasalanan, naging problema dahil sa kasalanan ay mabawasan, no? And we could live in a more peaceful and harmonious, peaceful life and harmonious society. So kung hindi man obvious kaagad, di agad kita the grace of God kay Adam and Eve o sa woman, ang susunod natin mga pag-aaral, magiging maliwanag ang biyaya ng Panginoon, ang pagmamahal ng Panginoon sa tao. So, in conclusion, tingnan natin, no? As a form also of summary, yung tatlong mahalagang mga katotohanan na dapat nating matandaan dito sa ating pag-aaral. Number 1, harsh consequences resulted from the original sin of Adam and woman, including pain in childbirth for women and ongoing conflicts in marital relationships. So, that's why, no, sabi nga natin, kailangan natin ang biyaya ng Panginoon. Number 2, the curse that God placed upon the earth because of their sin caused thorns and thistles to grow upon the earth, now making Adam's earth-tending job more difficult and much less enjoyable. Yun ang naging resulta nun. And number 3, in fact, the earth's entire ecosystem, no, has been out of balance since the moral fall of mankind and the resulting curse that God placed upon the earth. At makikita pa natin, no, yung iba pang mga epekto ng kasalanan as we go along with our study under the era of fall. Tayo manalangin. Ama, marami pong salamat sa aral na aming natutunan ngayon. Nakita namin ang naging bunga ng kasalanan, na practically lahat ng problemang hinaharap ng tao ngayon, saan mang larangan, nagsimula ito sa kasalanan. Pero salamat dahil alam namin na nagbigay kayo ng solusyon sa problemang ito. At nawa nga po, dalhin kami ng realidad na ito. Especially po yung mga hindi pa, wala pang relasyon sa inyo, na makita nila ang pangangailangan po sa inyo at magbukas ang puso nila sa good news na pinangako mo noon sa Genesis 3 verse 15. So Lord, maraming salamat sa inyo. We bring back all glory and honor to you. In Jesus' name we pray. Amen and amen.